So, pakibati po yung mga kasama na yung resource of blessing. Praise God po, no? Kasi parang ngayon na lang ulit tayo dumami. Amen. At kasama natin yung mga junior. So, welcome sa aming adult worship. So, konti na ng adult na rito. So, ngayon po, we will discuss po yung pinaka-importante mensahe na ibinigay po sa atin ng Diyos. So, I hope magkaroon tayo ng understanding. Sabi nga nila, listen to understand. Amen. So, huwag tayong, makikinig ako para may forum ako. Makikinig tayo kasi we want to receive answer, we want to receive strength na nanggagaling sa kanyang salita. Amen po. So, title po natin, The Church in the Flow of Covenant. So, very importante po ito bilang tayo po ay isang simbahan. Dapat nasa loob tayo ng tamang pangako or tamang tipan ng Diyos bilang isang church. Amen? So, number 1 po. So, the best covenant, lahat yan the best. The best covenant is the gospel o yung Matthew 16:16 na for sure pinangahawakan natin hanggang ngayon. Amen po ba? So, of course po, yung Biblia po, lahat po yan ay pangako ng Diyos, lahat po yan ay tipan ng Diyos. Pero yung covenant ng Matthew 16:16, yung pangakong ito ay ibinigay po mismo sa ating simbahan. Kaya ito po yung palagi natin naririnig, palagi natin pinagbubulay-bulayan. Kasi binigay po ito sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So ano po ibig sabihin nun? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano ibig sabihin ng gospel na yun? Si Jesus ang tunay na hari, tunay na propeta at tunay na pari. Hanggang ngayon. Simula nang tinanggap natin si Jesus, hanggang ngayon siya pa rin yung tatlong tunay na yun. Amen po ba? Amen. Amen. At dapat panghawakan po natin ito bilang accurate gospel. Kumbaga, absolute gospel. Walang halo. Kompleto. Amen po ba? And dapat ito rin po yung i-proclaim natin na gospel sa ibang tao. Even po yung RBBS natin, for the past 2 weeks po dito sa housing, at kahapon po nag-end po yung sa Biason. Ano po yung narinig nila? It talks about the gospel. It talks about the Matthew 16:16. Kasi po ito po yung foundation po natin ng ating simbahan. Amen po ba? Amen. And sa number 2 po, yung tinatawag nating blessing. Ano ba yung best blessing? Ano ba yung best blessing na meron tayo? For sure, you can have yung lahat ng klase ng pagpapala, lahat ng klase ng blessing o yung status na tinatawag. Di ba may tinatawag po tayong status symbol. You can have po lahat ng tinatawag na authority, lahat ng klase ng pagpapala dito sa mundo, or pwede mong sabihin na, di ba sa Facebook po may tinatawag tayong feeling bless. Di ba? Feeling bless. Hindi po yun yung totoong klase ng pagpapala. Kasi kung alam mo na meron kang 7 blessing, I hope kabisado pa po natin yung 7 blessing dun sa mga matatagal na sa simbahan. No, kasi kung alam mo na you have the 7 blessing, ano pong ibig sabihin nun? Meron kang greatest blessing of all. Meron kang pinakadakilang pagpapala sa lahat. Dapat naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos. Ito yung pagpapala na pwede mo ipagmalaki, na pwede mo pong ipagyabang, pwede mo siyang ipatunayan. Dapat proud ka po sa pagpapala, itong pagpapala na meron ka. Proud po ba kayo na kayo ay mga anak ng Diyos? Amen. So, proud po ba kayo na yung Holy Spirit po kumikilos sa inyo? Amen. Proud po ba tayo na pag tayo ay nanalangin, tayo po ay sinasagot ng Diyos? Diba? Proud po ba tayo na tayo ay tagalangin? Diba? Ano pa? Proud po ba tayo na we have authority over Satan? Amen. And of course, we have the authority to share the gospel in world evangelization. May nakalimutan ba ako? May isa pa yung help of angels. So I hope proud tayo that we have yung 7 blessing. At wag po natin itong kalimutan. Kalimutan na po natin yung ibang bagay, wag natin kalimutan
makita na meron tayong 7 pagpapala. Meron tayong ganitong klase ng status. We have this kind of authority po. Amen. And last po, yung best guarantee. Ano po yung guarantee po sa Tagalog? Sure na sure. Sigurado. Diba sa isang bagay pag bumili ka, pag nasira, pagbalik yung pera mo. May guarantee ba ang tinatawag. Pero tayo po, ano yung guarantee natin? 300% we have yung Emmanuel blessing. Amen. For sure, narinig na natin ito so many times. But yes po, nasa atin po yung pagpapala ng Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Sabi po yan sa Isaiah 7:14. Sabi yan, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we call Him Emmanuel. Amen. Because of Jesus po, God is with us po. Amen? Amen. Amen. So, let's proceed na po sa ating main. Church in the flow of the covenant. So, tayo po ay isang simbahan. Tayo po ay tinatawag na body of Christ. And yung head po natin ay walang iba po kundi si Yesu Cristo. Kaya sa loob po ng bilang simbahan, dapat nasa loob po tayo ng covenant simula nung naitatag yung simbahan na to, simula nung nakakilala tayo kay Jesus, hanggang matapos. Dapat nandun pa rin po tayo sa loob ng covenant. Amen. Nasaan na ba kayo? Nasaan na ba ako? May kasabihan po tayo na, where na you? Diba? Nasaan na po ba tayo? Importante na nasa loob tayo ng covenant. Number 1 po yung prophesize covenant. Ano pong ibig sabihin ng prophesize? Naisulat po. Naisulat po yung pangako ng Diyos sa umpisa pa lang. Bago mo siya tanggapin, bago pa mangyari ang lahat, naisulat na po ito sa Biblia. And napaka-accurate po ito. And we are so familiar about this po. Genesis 3:15. Ano pong sabi dyan? Ayan o. So yung last part na lang yung babasahin ko. He will crush your head and you will strike his heel po. So ano pong ibig sabihin yan? Nung nagkaroon po ng kasalanan yung tao, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Nagbigay agad siya ng pangako. Ayun po yung pangako na pinangahawakan natin. Na may tuduro sa ulo ni Satanas. Amen. Kumbaga, hindi pa tapos. Nung nagkasala yung tao, hindi po doon natapos. Sabi doon sa pangako, kabahan ka na, Satan. Kasi merong tutulog sa ulo mo. Yun po yung pangako ng Diyos. And yung ano pong ibig sabihin nun, dahil durong po yung ulo ni Satanas, tayo po ay nasa loob ng covenant ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Exodus 3:18, kagaya po ng Israel, nagkaroon po ng blood sacrifice. Ano pong ibig sabihin ng blood sacrifice? Nung nagkaroon po ng blood sacrifice sa Israel, sila po ay napalaya sa hell and curses po. Ganon din po, nung namatay po si Jesus sa krus, nung inalay niya po yung kanyang dugo, ano po nangyari? Tayo rin po ay naging free from sin and curses. Amen. Yun po yung blood sacrifice. And of course, na-mention ko na kanina yung Isaiah 7:40. Alam po ng Diyos kasi na hindi natin kaya mag-isa. Alam ng Diyos na we cannot survive alone. Kaya nagbigay siya ng pagpapala na Emmanuel. Alam po ng Diyos yun. Umpisa pa lang, alam niya na hindi mo kaya mag-isa. Kailangan you have the blessing of Emmanuel. So yan po yung prophesied covenant. So nabanggit na siya, nahulaan pa siya bago pa yun nangyari. And number 2 po, in the fulfilled covenant. So ito naman po yung mga naganap na pangako. Ito naman po yung naganap na tipan. So ano pong ibig sabihin nito? Again, yung Matthew 16:16, naganap na po yun sa Biblia. Nung tinanong po ni Jesus si Peter, di ba? Para sa'yo, sino ba ako? Ayun po yung sagot niya, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Pantawag po natin dyan is gospel of all gospel. Amen po ba? And ano ba? Pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung gospel? Ano ba yung covenant na pinangahawakan mo? Of course, nung isa lamang po natin sa God is
Jesus is the Christ, the true priest, true prophet, and true king. Yun po, alam ko yung iba rito, bata pa lang narinig. Ako po, 2006 pa lang narinig ko na ito. Nawala lang siya ng konti, mga 3 years, tapos narinig ko ulit nandito natin ako dito sa Philippine Jewish Church. But yes po, 2016 pa lang po, pinangahawakan ko na po yung covenant ng Matthew 16:16. Okay. And ano pa yung John 19:30? We are so familiar din po dito yung salitang it is finished. Tinapos na sa Mount Calvary yung ating mga kasalanan. Hindi lang po yung kasalanan natin noon, kundi yung kasalanan natin ngayon at yung future sin. Tapos na po yun. Huwag nyo na pong simulan po ulit. Ano pa po yung Acts 1:1-3-8. So ito po yung kinakausap ni Jesus yung kanyang mga disciple sa Mount of Olives. Ano po yung pinag-uusapan nila? Yung only Christ, only Kingdom of God, and only feeling of the Holy Spirit. Pinag-uusapan nila na kailangan makapag-establish po ng Kingdom of God. Yun po yung tinuro sa kanila ni Jesus. And yung last po, yung Mark's Upper Room. So we are so familiar po about early church. Kung babasahin po natin yung Acts 2:1-4. Basahin ko lang po yung 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu. Amen. Ang tawag po natin dyan ay challenge. So let's challenge po yung sarili natin. Let's challenge po yung church natin na maging kagaya po ng early church o yung mga tao po nandun sa loob ng silid ni Marcos o yung Mark's Outer Room. Ito po yung number 1 challenge sa atin. Yung palagi tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Amen. And number 3 po, the covenant to be fulfilled. Ito naman po yung tipan o yung pangako ng Diyos na magaganap po sa ating buhay. Or we can say na andun na tayo, in process na tayo, or unti-unti na pong nagaganap sa atin yung mga pangako na ito. Ano po yung unang pangako dyan? Yung Matthew 28:16-20. Pamilya po tayo dito yung Great Commandments po na tinatawag. Ano pong sabi dyan sa 18 na lang po yung basahin ko. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya kumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, dahil po nagkaroon po ng prophesied covenant, dahil po nagkaroon ng fulfilled covenant, yung absolute baptism po may establish sa atin po. No? Binigyan po tayo ng authority to go and make disciples of all nations. Kaya, andyan po yung 237 and 5,000 tribes. So, pangako niya rin po dyan na sasamahan niya tayo kasi for sure hindi natin na magagawa sa sarili natin. 100% po. Kaya ang pangako niya dyan, I will be with you. Amen? And last na po, yung healing. So, binigyan din po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na magpagaling po. Ano pong klaseng kagalingan? Ang minention po dito is yung healing about idols, culture, Nephilim. Or more of yung me-centered, material-centered, o yung success-centered. Kasi doon po ngayon nalulunod yung mga tao sa ganito pong mga klaseng kultura. Ang malala pa po is hindi nila alam. They are not even aware. Kaya lagi pong sinasabi ni Pastor is very pitiful po. Nakakaawa po yung mga tao. Kaya kailangan po nila ng healing. Kailangan po nila ng isang baptisan. Na yung tunay na baptisan o yung 300 baptisan. Hindi po yung baptisan na nalilito pa.
yung confused na bartisan, kundi yung 300 bartisan, o hindi po yung bartisan na nasa loob lang po ng simbahan. No? Hindi po ganun. Hindi po yung bartisan na nakatago. So, para mabigay natin sa kanila yung healing, we need to be 300% bartisan po. Tayo po yung gagamitin ng Diyos. Ano pong sabi sa Mark 16, yung 17 na lang po. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng pangahimala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen po. Amen. So we can give healing. And that's po yung Acts 1:8. The Holy Spirit will be with us. When the Holy Spirit is with us, anong tawag sa atin? Mga summit witness. Amen. Diba? When the Holy Spirit is with us. And yung Rome 16, ito po yung confirmation po ng ating eternal answer and eternal masterpiece. Marireveal po sa atin. Makikita po natin yung ating eternal answer o yung walang hanggang kasagutan na nakatago for long ages past, sabi sa Biblia. At mag-continue po yung marireveal sa atin. Amen po ba? Amen. And number 4 po, in the flow of togetherness. So ito po yung absolute journey. So sasamahan po tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians 3:16, wala po dyan, tayo po ay templo ng Diyos. You are temple of God. Kasi establish ka ng Diyos individually. Of course, importante as a whole bilang simbahan. Pero God will also establish us bilang mga temple of God. And He will be with us. Yun po yung palagi ng pangako sa atin. Yun po yung Emmanuel, din po yung pangako ng Diyos sa ating simbahan. God will be with us po. And lastly, yung oneness. Ano pong ibig sabihin nun? Tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa. So ano po yung ginagawa ng Diyos? Yung mga bagay po, pinag-connect ng Diyos para sa salvation po. Wino-work niya yung mga bagay para sa kaligtasan po. Ano pong sabi dyan sa Rome 8:28? Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Yung last part po, sabi dyan, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, we have to understand po na ang Diyos po, pinag-connect niya lahat ng bagay, kasama na yung problema mo, kasama na yung mga conflict, kasama na lahat for the sake of salvation po. So, we have to understand po na, kaya pala nangyayari itong mga bagay na ito kasi gagamitin pala yung ako ng Diyos, gagamitin pala yung simbahan natin for the sake of salvation po. Okay? And number 2, yung 5 flow inside the church. Sobrang simple lang po nito. Number 1 po is yung flow of the fulfillment of God's word. So Genesis 1:1, binasa natin kanina. So sa unang word of God pa lang, sa Genesis, nandun na siya, kasama na natin siya. May promise na siya na He will be with us. Hanggang dumating po sa Revelation 22, o yung last verse po ng Bible, nandun pa rin po, sasamahan pa rin tayo ng Diyos. We have to believe po. We need to believe on this kasi mangyayari po ito. It will be fulfilled. Forever. Word of God is forever. Now, prayer is forever. Jesus Christ is forever. Hebrews 13:18 po, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya ay pangit attitude po. Cancel ka naman. Wala po ganun. Hindi po siya nagbabago. Same siya yesterday, today, and tomorrow. Amen. John 14:14, ano po yan yung covenant flow of the answered prayer. John 16:24, ano pong sabi dyan? Until now, you have not asked for anything in my name.
Ask and you will receive and your joy will be complete. Amen? So gusto nyo bang malubos yung kagalakan nyo? Gusto nyo bang maging sobrang masaya kayo? You have to pray in His name. So malulubos po talaga yung ating kagalakan. Amen? Ano pa po? Yung flow of the evangelism movement. Kaya po yung salvation po, nagko-continuous po sa ating church. Like for example na lang po, yung last event sa Piat po. Diba, in one time event, maraming student po yung tumanggap kay Kristo. We have RDBS, marami pong bagong bata, we also receive salvation. So, yun po yung ating pinangahawakan. Ano po yung standard ng ating simbahan? Wala pong iba kundi yung early church o yung mga tao po sa Mark's Upper Room. Ito po yung evangelism movement na ating pinangahawakan. Amen. Ano pa po? Binigyan din po tayo ng mission. Ano mo dyan? Next one. Sige, next one. And so, yung about sa mission. So, nung nilikha ng Diyos yung mundo, meron na agad mission. May nakahanda ng mission sa bawat isa sa atin. Nung pinanganak ka, pinili ka ng Diyos, may nakahanda na agad na mission. And yung mission na yon, magtatapos sa kanyang muling pagbabalik o yung kanyang second coming. So pag bumalik na si Jesus, tapos na, hindi na tayo mag-burden. Na-fulfill na yung mission natin sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sabi po sa Matthew 24:14, no, when the gospel preach, the end will come. Wala yata dyan. But yes po, pag naipahayag na po yung gospel sa buong mundo, darating na po yung wakas. So we must be thankful. No? Magpasalamat po tayo kasi lahat po ng bagay, lahat po ng nagsisimula sa buhay natin ay inalaw po ng Diyos. So kung ano yung meron ka ngayon, lahat po yan ay galing sa Diyos. At yun po yung fulfillment ng salita ng Diyos. Nangyayari po siya sa buhay natin. Kaya yung promise niya na ginawa ko to sa iyo, ginagawa ko to sa iyo, at gagawin ko to sa future, tutuparin niya po yun. Nasa loob po yun ng kanyang sovereignty. Ginawa niya noon, ginagawa niya ngayon, at gagawin pa rin po sa atin ng Diyos. Ano pa po? Ito yung foreflow of the region. So yung salita ng Diyos na fulfill, yung prayer na fulfill, and then yung evangelism na fulfill, ano po mangyayari? God will prepare yung region. Amen. Pag sinabi mong region, is yung kung saan ka nakatira. Kung saan ka naninirahan. Ayun po yung region. Like for example po yung NHA, yung Yason, yan po yung mga regional church po natin. So, lagi po ang Diyos maghahanda ng isang tao, isang lugar, diba? At yung kanya salita ihanda. Kaya tayo po mismo i-prepare po natin yung ating mga sarili. So, let's say for example sa EDSA, sino po yung nandun yan? Si Pastora Sheila. Diba? Sa Pampanga. So, siya po yung parang representative po ng Pampanga. Dahil po sa kanya, one person, nagkakaroon po ng revival po sa EDSA po. Dito po sa Biason, o dating Blue House. Diba? Kaya po nagkaroon ng Biason Ministry kasi may Blue House Ministry before. And kami po yung naging representative doon. Kaya nagpo-continuous po yung pagpalaganap ng gospel po. So ano pa po? For example, si Pastor So, nung nagkaroon po siya ng confirmation na okay, I will be missionary sa Pilipinas. Diba? Nakahanda na yung Diyos kasi nag-decide na si Pastor. Sige, decide na ako na maging missionary. Kaya hinanda na ng Diyos yung lahat ng mga tao na minit niya po. Diba? Si Pastor MK po yung una niyang namit sa PL po. Diba? Siya po yung unang na-meet niya, and then na-meet niya si Pastora Sheila, 12 years old, sa Sampalo. Naalala ko yung story, diba? Nagbebenta si Pastora Sheila ng basahan. Parang ano ba, hindi niya yata nabalik yung sukle. Hindi pa, sa kalsada, parang hindi ba nabalik o hindi binalik yung sukle. Diba? Pero ano na yun nasa loob na yun ang plano ng Diyos. Kaya na-meet niya po si
Pastora Sheila, 12 years old. And si Deaconess Ryan, na-meet niya naman po sa Robinson Appliances. Before we have ministry po sa mall, sa Robinson Appliances. Ngayon po si Deaconess Ryan ay nasa ibang country na, and nagkakaroon pa rin po siya ng ministry po. So, lagi pong naghahanda ng ang Diyos ng tao. Pero po tayo mag-alala na wala ng tao sa church. Hindi po yung pababayaan ng Diyos. Ano pa po? Pianmon. Di ba yung Pianmon dati para prayer topic lang siya for so long. And then, ngayon meron na rin po tayong ministry. We have Agustin, yung mga college student natin, yung summit members. So nagpo-continue pa rin po yung ministry po sa Pianmon. So ngayon po, even sa EPSA, we have mga deaconess na rin po doon. May mga workers na rin po ng simbahan. So talagang ang Diyos po ay naghahanda ng mga tao. And ngayon po, we are praying din po for soldiers, lay hands, katarungan ng mga mag-open po ng mga field po. So, and for sure, God will prepare po yung one region and one person. So, si Muksani po, yung kanyang prayer topic po is yung 7 simbahan or 12 churches. I guess matagal pa to, but yes po, in God's time schedule, may establish po yung 12 churches. So, yung mga gusto pong magpastor ba? Wala pong pastor, wala pong simbahan. So, we need to pray. Ano pa po? Ayan o, yung next one. Sige, next one. Ayan o, 12 region, 12 disciple, 12 countries, 12 missionaries. So, yan po yung prayer. No, in God's time schedule, pag tumanggap po ng kasagutan si Mansaling, ibibigay din po yan. And last time, galing po siya ng Hong Kong, na-meet niya po yung ibang missionaries sa ibang bansa, like sa Cambodia, sa Indonesia, sa Myanmar. So nagkaroon po si Pastor, no, bakit yung simbahan natin bakit hindi rin makapagpadala ng mga missionaries sa mga country na mas lalong kailangan po yung gospel. Amen? So nawa tayo po ay magamit ng Diyos, maging missionaries din po. Ano pa po? Yung co-working system. Ayun po, yung kanina nabanggit ko, na magkaroon po ng connection so that yung missions ay mangyayari din. Amen. For our conclusion po, yan, let's confirm po yung kanina po yung 5 laws. And tanungin po natin yung sarili natin, nasaan na ba ako ngayon as a person? Nasaan na ba ako ngayon? Ano ba yung ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Diba? Ano bang ginagawa ko sa buhay ko ngayon? Nandito pa ba ako sa covenant na to? Nandito pa ba ako sa loob ng mga covenant na to? And ano po, we need to ask ourselves, nasaan na ba yung simbahan ko ngayon? Nasaan na ba siya ngayon? We need to remind ourselves every day. We need to remind. And yung number 3, where am I in our field? So may we have this question for every day. No, hindi lang mamaya pag puro. No, we need to have this question every day. And even po may mga conflicts, no, maaaring masabi natin na parang imposible naman kasi ang pangit ng sitwasyon ko, meron akong mga conflicts sa mga tao or what. Diba? Kahit po yung early church, meron po silang bad situation. They also have bad environment. Pero nagawa pa rin nila yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. So, part lang po yung process. Wala po tayong excuse. No reason to excuse po. No, lahat po yan ay nasa proseso ng Diyos. Amen po ba? So, remember po, yung goal po ng buhay natin is to give glory to God. So, whatever you do, kanina, na-miss po natin yung first day. Na-miss po yung first day. Diba? Na-miss po natin yung first day. But whatever you do, i-imprint nyo na yan sa utak nyo. Ginagawa ko ito for the glory of God. Hindi po for PJC, hindi po for Pastor So, or maybe Pastor Mark. Hindi po gano'n. No? Ginagawa ko po ito for the glory of God. Amen. So, ayan po. Let's pray po. Tayo po saglit na manalangin. Lord God, maraming salamat po sa
pinakamahalagang mensahe na aming tinanggap ngayon. Panginoon, Lord, may you continuously put us on this flow po ng salita ng Diyos, flow of the gospel, flow po ng Matthew 16:16, flow po ng answered prayer, flow po ng evangelism and mission, and yung lahat po ng nabanggit niyo po Lord sa Mount Olives, Mark's Aperon, Lord, nawa po yung mga blessing na ibinigay mo sa kanila ay ating po maranasan, Lord. Lord, may we remind ourselves na lahat po ng aming ginagawa is for your glory. May we remind ourselves that we have the best identity, the best authority, and the best blessings. In Jesus' name we pray. Amen.